pa sabi na mag-start. So, ayan. Ngayon, more examples lang regarding dun sa pag-solve ng area. So, try muna natin tong problem na to. Solve the area bounded by the curve. So, sulat ko na yung mismong problem. So, solve the area bounded by the curve. Y is equal to 4x minus x squared. And the lines x is equal to negative 2 and y is equal to 4. So, ang unang step naman natin dyan is kailangan mag-graph muna natin yung mga mismong given. So, for the first curve, so y is equal to 4x minus x squared. So, kung titignan nyo, parabola lang naman yan. Kasi nga, yung x natin naka-raise to 2 and yung y naka first degree lang. So, ang given natin is y is equal to 4x minus x squared. So, kapag kukunin natin yung vertex niya and para ma-check din natin kung saan siya facing. So, try lang natin yung i-solve lang natin muna yung vertex. So, kung tatranspose natin yan dun sa kabilang side ng equation, magpa-positive. So, x squared minus 4x ito, x squared minus 4x. And transpose ko lang yung given na to dun sa left side is equal to negative y. So, then after that, pwede na tayo mag-completing the square dun sa kabilang side kasi meron tayong x squared and then meron pa siyang kasamang may variable x. So, kailangan lang natin mag-completing the square. Diba? Sa completing the square, ang ginagawa lang naman, divide lang natin ng 2 to and then squared. So, negative 4 divided by 2 is negative 2, then squared. Magkakaroon tayo ng positive 4. So, meron tayong plus 4 dyan. So, kung nag-plus 4 tayo sa left side, dapat magpa-plus 4 din tayo sa right side ng equation. So, kung isusulat natin siya dun sa standard form, magiging na tong x minus 2 squared is equal to, kailangan i-factor out natin yung sign na to. So, magiging negative quantity y minus 4. So, kailangan natin kasing ma-convert yan dun sa mga format, standard form ng mga parabola natin, 'di ba? Recall lang natin, apat lang naman 'yon, yung mga merong x minus h squared is equal to either positive or negative 4a and then y minus k. Or pwede rin yung y minus k squared is equal to positive or negative 4a x minus h. So, based din dito dun sa figure dun sa standard equation natin, malalaman na natin yung vertex and kung saan facing yung figure. So dito, ano yan yung vertex natin based dun sa standard equation? 2 and 4. So ang vertex natin is nasa 2 and 4. So tatandaan nyo lang, laging x coordinate natin is yung kasama ng x and y coordinate natin is yung kasama ng y. And positive yung ginamit natin kasi nga dun sa standard equation, naka-negative na sila kaagad. So then, saan facing niyan to? Downward. Facing downward. So expected graph natin is pababa siya. So bakit ganun? Kasi nga, yung x una, kung base yung sa figure, yung x yung naka-squared natin. So kung x yung naka-squared, ibig sabihin either upward or downward lang. Kasi nga, dalawang beses siya magi-intersect dun sa x-axis. So, and then, ang i-check nyo lang kung upward or downward is yung sign ng y. And negative yung dito, so ibig sabihin downward yung figure natin. So,
Ayan, pwede nating i-plot na muna yung mga pwede na nating ma-plot. So, meron tayong vertex na 2 and 4. So, drawing lang natin siya dyan. So, ang vertex natin is nasa 2 and 4. So, dito banda. So, label ko lang 2 and 4. And then, yung mga equations na involved natin are x is equal to negative 2. So, saan natin makikita yung x is equal to negative 2? Or anong klaseng line ba to? Vertical. Vertical line. So, ang x is equal to negative 2, makikita natin siya dito sa part na to. So, ibig sabihin, ito yung x is equal to negative 2 natin. So, vertical line. So, then last, yung y is equal to 4. Ang y is equal to 4 natin, syempre kung ang x is equal to constant is vertical, horizontal yan to. So, ibig sabihin, y is equal to 4, dito nyan yung graph natin. So, meron tayong y is equal to 4. So, dito wala nang problema yung point of intersection ng y is equal to 4 natin and ng parabola. Kasi dito na sila nag-intersect na part. So, ibig sabihin yan, ang kailangan na lang nating makuhang points of intersection is yung parabola. Kasi alam natin, downward to. Downward, yung drawing natin. Ibig sabihin, kung i-extend natin yung parabola na yan, mag-i-intersect siya dun sa line ng x is equal to negative 2. So, yun yung kailangan nating makuhang points of intersection. So, ang ginagawa lang, equate lang natin. So, gagamitin lang yun nun is yung dalawang equation na kinukuhanan nyo ng points of intersection. So, ano ba yun? Una, yung parabola and yung line na to. So, ibig sabihin, ito yung gagamitin natin. Y is equal to 4x minus x squared, saka yung line na x is equal to negative 2. So, para makuha natin yung points of intersection, meron na agad value yung x. So, gagawin natin, sa substitute na lang natin siya dito. Y is equal to 4 times negative 2 minus negative 2 squared. So, ano yung value ng y? Ang value ng y is negative 12. Ibig sabihin, yung points of intersection ng parabola and ng given line is at negative 2 and negative 12. So, kung ipa-plot natin yan, so, hindi na lang nakascale yan, pero, ayan. So, negative 2 and negative 12. So, ibig sabihin, dyan mag-i-intersect yung line na to and yung parabola. So, ibig sabihin, kapag drawing natin yan, ano lang natin, extend lang natin siya. So, basta ganyan yung figure. So, syempre, hindi naman accurate yung drawing, pero ganyan yung magiging itsura niya. So, ibig sabihin, di ba, sa problem natin, solve the area bounded by the curve. So, ito yung curve natin. The lines x is equal to negative 2 and y is equal to 4. Ibig sabihin, ano ba yung na-close na area niyan? So, ibig sabihin niyan, ito yung kukunin nating area. Yung na-close ng tatlong given. So, ayun, meron na tayong mga points of intersection and nakuha na natin din yung bounded region, pwede na nating isulat yung mismong equation. So, sa case na to, ano yung mas madali? Ano yung mas madaling gamitin? Either, vertical strip or horizontal strip? Ano sa tingin niyo mas madaling gamitin? Vertical or horizontal strip? Horizontal, sir. So, possible naman din yung horizontal. Pero, ang nagiging problema kasi natin kapag dating sa horizontal is yung mga equation na involved. So, for example, diba, kapag horizontal yung ginamit natin, kung check natin yung figure,
consistent naman siya from the top hanggang dun sa baba na yung left niya or yung right, yung nagtatouch sa right is the parabola. So ito, kahit nasa taas yan or nasa baba pa, yung right nung strip natin, horizontal strip, is laging yung parabola. And then, yung nasa left niya is lagi lang ito, yung line na x is equal to negative 2. So, pero ang nagpapahirap doon, 'di ba, ang kailangan natin is x right kung horizontal. Ibig sabihin, kailangan pa nating i-transform yung mismong equation para ma-isolate natin yung x. Kasi nga, x right minus x left lang. Sa x left, wala tayong problema kasi x is equal to negative 2. Pero ito, ang given natin is y is equal to 4x minus x squared. So, kailangan i-convert muna natin siya para ma-isolate natin yung x. Kaya mas mahirap. Pero unlike kapag ang gagawin natin is yung vertical strip, so kung titignan nyo yung vertical strip natin, so kung, ayan, ito yung vertical strip. Ano yung nagtatouch dun sa taas ng vertical strip natin? Anong equation? Y is equal to 4. Y is equal to 4. Consistent naman yan from starting point hanggang dun sa dulo. Kahit extend mo yan dito, laging nasa taas ng vertical strip natin is y is equal to 4. So, pagdating sa baba, ano yung nagtatouch sa kanya? Yung sa baba ng vertical strip. Yung, Negative 12. hindi, anong equation? Yung nagtatouch dun sa baba ng vertical strip. Yung mismong Y is equal to 4x minus s squared. yung mismong parabola. Kasi nga, kung titignan nyo, ito yung strip natin. Ito yung baba niya. Saan siya nagtatouch? Doon sa parabola. Kahit dito, bandang taas, ano yung nasa baba ng vertical strip? Yung parabola pa din. Kahit banda dito sa dulo, yung baba niya is yung parabola pa din. Ibig sabihin, ito yung magiging y lower natin. So, ang y lower niya natin is y is equal to 4x minus x squared. So, kaya kapag ifo-form yan natin yung equation, magiging na lang siyang ganito. Y upper, so apply lang natin yung mga equation. Ang y upper natin is y is equal to 4. So, meron tayong 4 minus y lower. So, y minus 4x minus x squared dx. So, next yan, paano naman yung sa limits? Ano yung magiging limits niyan natin? So, ang tatandaan, kapag vertical strip, ang movement natin, kasi ina-add lang natin lahat ng strips na yan from left papunta dun sa right. So, parang minumove lang natin to. Yung vertical strip na yan hanggang dun sa dulo. So, ibig sabihin, kung ang movement niyan papunta dun, ibig sabihin, ang tinitignan lang natin yung x coordinates. And based dun sa equation, dx yan. Ibig sabihin, x yung tinitignan natin. So, ano yung magiging natin? Coordinates. Based sa figure. Negative 2 to positive 2. Negative 2 to positive 2. Kasi nga, mag-start tayo dito sa part na to. From negative 2 hanggang dun sa kung saan man siya mag-end dito sa part na to, which is positive 2. So, ibig sabihin, ito yung coordinates natin. Negative 2 or limits, I mean. Negative 2 to positive 2. So, ayusin lang natin, negative 2 to positive 2 for minus, huwag niyong kakalimutan distribute yung negative sign, dx. So, pwede na natin siyang ma-integrate. So, meron tayong 4x minus 4x squared over 2. So, magiging na tong 2x squared plus x cubed over 3 from negative 2 to positive 2. Then, apply na lang natin ano yung makukuha nating value for upper limit and lower limit. So, upper limit muna.
Ito, calculate na lang natin. So, kapag meron na kayo nakuhang equation, kahit i-type nyo na lang yung mismong nakuha nyong integration, and then mag-calc na lang kayo. So, meron tayong 2x squared and then plus x cubed over 3. So, and then, calc na lang. So, calc lang, substitute nyo natin yung upper limit, which is 2. So, ang makukuha natin is 8 over 3. Minus, yung sa lower limit naman. Pagdating sa lower limit, calc lang natin yung negative 2. Ang makukuha natin is negative 56 over 3. So, negative 56 over 3. So, final answer niya natin is, magpa-positive lang yan. So, 8 plus 56 kasi same lang naman yung denominator. So, 64 over 3 square units. So, ito na yung final answer natin. So, 64 over 3 square units. Meron bang tanong dito sa problem na to? So, pagdating pala sa parabola, kapag meron kayong given parabola, merong shortcut na pwedeng gawin para makuha natin yung vertex. So, try natin dito. Kasi meron kayong given na equation, y is equal to 4x minus x squared. So, make sure lang na yung pagkakasulat niya is either y is equal to a x squared plus bx plus c, or either pwede ring x is equal to a y squared plus by plus c. So, for example, sa case na to, pwede kasi natin siyang i-arrange as y is equal to negative x squared plus 4x. So, ang gagawin lang niya natin is, ito lang lagi yung formula. Negative b over 2a. So, saan ginagamit to? For example, ang given nyo, y is equal to negative x squared plus 4x. Para ma-solve nyo yung vertex or yung x-coordinate ng vertex, ganito lang yung gagawin. X is equal to negative b over 2a. Kung ano yung variable na nandito sa right side natin, yun yung makukuha na value. So, x is equal to negative b over 2a. Ibig sabihin yan, apply lang natin siya, substitute lang natin yung values niya. Magiging lang tong negative b. Ano ba yung b niyan dito? Yung based dun sa equation. Yung 4 over 2a. Eh, ang a natin is, or negative pala, negative 4 over 2a, which is, ang a natin is negative 1. So, negative 4 over negative 2 is positive 2. So, nakuha na natin yung x-coordinate ng vertex, which is tama naman kasi 2 yung value niya. So, paano naman natin makukuha nun yung sa y-coordinate? So, pagdating sa y-coordinate, ang gawin natin is ito, i-substitute nyo na lang dun sa equation. So, magiging lang siyang y is equal to negative 2 squared plus 4 times 2. Which is equivalent sa negative 4 plus 8 or 4. So, makukuha na natin yung vertex niya, which is 2 and 4. So, lagi lang ganun. Pwede din naman, sabi ko nga, either x, kung ganito naman equation nyo, x is equal to ay squared plus by plus c. Ang mangyayari dyan is, y yung makukuha nyo. Pero ito pa din yung given. Ito pa din yung equation natin. So, pwede nating itry yan dun sa mga... Dito kasi sa PDF parang hindi kinukuha yung vertex. So, pero try natin. Dito, ang alam ko, ang vertex natin are 5 over 2 at 25 over 4. Kung naaalala nyo pa to. Example number 3 natin. So, meron tayong equation. Ito, sulat lang natin. Y is equal to 5x minus x squared. So, diba, meron tayong y is equal to 5x minus x squared. Kung i-arrange natin, magiging lang tong negative x squared plus 5x. So, kung kukunin natin yung x coordinate, sabi ko nga lagi lang negative b over 2a.
So, kung a-apply natin yan, magiging lang tong negative b. So, negative multiplied by b, which is equivalent to 5, over 2a, which is negative 1. So, negative 5 over negative 2 is positive 5 over 2, which is, again, tama naman siya dun sa previous na na-solve natin. So, para ma-solve dun yung y, apply lang natin siya. Y is equal to negative, so 5 over 2. So, sa mga gantong cases, hindi kasama yung negative sign dun sa naka-squared. So, yung x value lang. So, negative quantity 5 over 2 squared plus 5 times 5 over 2. So, magiging lang tong negative 25 over 4 plus 25 over 2. So, kapag in-add nyo yan, ang makukuha nyo lang naman is 25 over 4. Which is, again, yan naman yung nakuha nating vertex dun sa previous discussion. So, lagi lang siyang negative b over 2a provided na naka-arrange ng maayos yung given equation. So, ayan. May tanong ba before tayo mag-proceed sa next example?